makabuluhang Kapasko. Mga kababayan, binabati ko po kayo ng isang masaya at makabuluhang Kapaskuhan. At alam po natin na itong panahon na ito, lalo na po sa darating na December 25, ay ating pong siniselebra ang pagkabuhay ni Baby Jesus. At maganda po itong darating na Kapaskuhan dahil nga po tayo ay nasa isang mahirap na yugto sa ating buhay dahil po sa pandemya. Marami po sa ating mga kababayan ang nahihirapan at ito po ang panahon para po tayo magbigay ng pag-asa sa kanila. At nakikita po ang ating kabutihan loob sa pagbibigay po ng anumang maitutulong po natin sa panahong ito. Lalo po nilang nararamdaman ang paghihirap sa ganitong Kapaskuhan at nakikita po nila na dapat sila ay masaya at meron po silang makakain na masarap, pero dahil po sa kahirapan ay may kawalan po sila. Ngayon po, napakagandang pagkakataon mga kababayan na tayo po ay magbigay ng anuman ng maitutulong po natin sa kanila. Sabi nga po nila, itong panahon na ito ay pagpapakita ng pagmamahalan at yung pong ag-share ng anuman pong ating maitutulong. Nais ko rin pong magunita nyo ang istorya tungkol kay Artaban. Ano nyo po? Ito po yung pang-apat na wise king. At kasamahan po siya ni Gaspar, Baltasar at Melchor. At patungo po sila doon sa pinagpaanakan po ng ating Baby Jesus. Pero si Artaban po ay naligaw at siya po ay napunta doon sa mga lepers po, no? At yung kanyang pong regalo na mga precious na jewels ay hindi niya na po nadala kay Baby Jesus. Nagastos niya po yun at doon po siya nagtagal at tumulong po siya sa paggagamot sa ating mga lepers po. At nung huli nga po ay nakita niya na po si Jesus at malaki na po siyang tao. Talaga pong si Jesucristo na siya at papunta po sa Calvary. Ano po? At ang sinabi niya po, Panginoong Jesus, ay wala na po akong maibibigay sa iyo. At naibigay ko na po sa ating mga may sakit. Ang sabi po ni Jesus, what you do to the least of my brethren, that you do unto me. Yan po ang ating mensahe. Ito po ang pagmamahal na dapat nating binibigay at kung ano po yung maitutulong natin sa ating mga nahihirapan, yan po ay ginagawa po natin sa Panginoon Diyos. So ito po ang panahon talaga ng sharing and loving at tayo po ay magpakita ng pagmamahal na makatotohanan sa ating pong mga kababayan. Yun lang po at tayo po ay makiisa sa ating pong mga programa at proyekto para po natin pong matapos na po itong kahirapan nating na dinadaanan at makikita po natin na may pag-asa pa po tayo na patungo na po tayo sa masayang bagong taon. At yan po ay kailangan po nating pagtulungan at lalo na po tayo ay magdasal mabuti na ang Panginoon po ay gagabay sa atin at bibigyan po tayo ng lahat ng blessings na ating pong hinihiling. So yun lang po at Merry Christmas po sa inyong lahat and advance Happy New Year. Mabuhay po kayong lahat. Isang mapagpalang araw mga mag-aaral ng Baitang 5. Maligayang pagbabalik dito sa Filipino Eskwela. Ako ang inyong butihing Mayor Mark na Mark Sigasi pa rin na magsusulong na magpapalawak pa ng inyong kaalaman tungkol sa ating sariling wika, kultura, at panitikan. Siyempre,
kasama pa rin ang puwela nating mga kaibigan. At sa araw na ito ay ang Barangay Makabuluhan naman ang ating papasyalan. Tara, simulan na natin ang ating masayang paglilibot at pag-aaral. Para sa araw na ito, narito ang lilinangin nating kasanayan na ipahahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Nagagalak ako dahil siguradong marami na naman tayong matututuhan sa araw na ito. Kay sarap pagmasdan ng mga tala sa kalangitan, subalit higit na mabuti ang mga kaisipang mayaman sa talasalitaan. Mga kaibigan, pag-aralan natin ang bawat pangungusap at palawakin ang bokabularyo. Una, tutol ang mga magsasaka sa paggamit ng kemikal na pataba. Ano ang kahulugan ng tutol? Magaling! Ang kahulugan nito ay kontra. Ikalawa, mahinahong sinabi ni Ginang Nancy ang kanyang puna sa isyong napakinggan. Ano ang kahulugan ng issue? Magaling! Ang kahulugan nito ay usapin o paksa. Ikatlo, agad na tumugon ang mga magulang sa aking mensahe. Ano ang kahulugan ng tumugon? Magaling! Ang kahulugan nito ay sumagot. Ngayon naman, bilang bahagi ng inyong panimulang gawain, tukuyin kung pabor o hindi ka pabor sa bawat isyong babanggitin ko. Kung kayo ay pabor, banggitin ang katagang sang-ayon at gawin ang aksyong ito. Kung kayo ay hindi pabor, banggitin ang katagang di sang-ayon at gawin ang aksyong ito. Una, pagbabawal sa paggamit ng plastic. Sang-ayon ka ba o di sang-ayon? Ikalawa, pagtatapon ng basura sa ilog. Sang-ayon ka ba o di sang-ayon? Ikatlo, pagsusunog ng basura sa mga bakuran. Sang-ayon ka ba o di sang-ayon? Ikaapat, pagkolekta ng basura isang beses sa isang buwan. Sang-ayon ka ba o di sang-ayon? Ikalima, paglalagay ng basura para sa paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura. Sang-ayon ka ba o di sang-ayon? Maraming salamat sa pagtugon. Alam nyo bang ang pagsagot nyo ng sang-ayon at di sang-ayon ay nagpapahayag ng inyong sariling opinyon at reaksyon. Isang kagalingang dapat na taglayin upang higit na maintindihan ng ibang tao ang inyong mga iniisip at saloobin. Mga mag-aaral ng Baitang 5, kayo ngayon ang aking konseho. Gamitin ang mga sumusunod na katagang karaniwang nagpapahayag ng inyong mga opinyon. Sa aking palagay, kung ako ang tatanungin. At para sa akin, ito ang aking katanungan. Ano ang inyong masasabi sa pagsusuot ng face mask at face shield upang makaiwas sa COVID-19? Para po sa akin, sa pamamagitan ng paggamit ng face shield at face mask, mas mataas ang protection sa COVID-19, lalo na kung ikaw po ay maglalakbay sa mga pampublikong lugar.
Sa aking palagay, malaki ang maitutulong ng mga ito upang mapigilan ang pagpapalaganap ng COVID-19. Kung ako ay tatanungin, ang pagsuot ng face mask at face shield ay nakakasagabal sa paningin at sa paghinga. Subalit ito lang ang pinakamabisang solusyon para mapigil ang pandemya. Para sa akin, mainam ang pagsuot ng mga ito. Idagdag pa ang regular na paggamit ng alkohol at paghugas ng kamay. Sa aking palagay ay dapat na magsuot ng face shield at face mask ang mga tao upang maiwasan na mahawa kaming mga kabataan. Magaling! Hindi ba't napakasarap sa pakiramdam na ang mga opinyon ninyo ay napakikinggan at kayo'y nauunawaan? Muli, ang opinyon ay pananaw ng isang tao ayon sa kanyang sariling prinsipyo. Ito ay base sa damdamin o paniniwala ng isang taong maaaring sang-ayunan o tutulan ng ibang tao. Sa araling ito, natututuhan ninyo ang paraan ng pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang balita, issue o usapan. Naranasan nyo na bang makinig, manood o magbasa ng balita? Nasubukan nyo bang magbahagi o magpahayag ng komento sa mga ito? Alam nyo bang ang pagbibigay ng komento tungkol sa isang issue ay paraan upang maipahayag ang sariling opinyon o reaksyon? Madalas tayong nagpapahayag ng ating opinyon o reaksyon sa pamamagitan ng pagsasalita. Tayo ay mayroong karapatang magpahayag ng ating opinyon o reaksyon. Subalit, tungkulin nating ipahayag ang mga ito sa maayos at wastong pamamaraan. Subalit, paano nga ba ang tamang pagpapahayag ng isang opinyon o reaksyon? Ano-ano nga ba ang mga gabay upang maisagawa ito ng tama? Gawin nating halimbawa ang maikling usapan na ito ni Fiona, Feli at Fred. Magandang araw, Feli at Fred! Nakapagsaliksik ba kayo tungkol sa mga epekto ng pagputol ng puno? Oo, Fiona. Nakapagsaliksik ako. Natuklasan kong isa rin ito sa mga issue sa ating barangay. Pinatigil ni Kapitan Filimon ang pagpuputol ng mga puno. Sa aking palagay, ipinatigil ang pagpuputol ng puno dahil nagdudulot ito ng pagbaha sa ating barangay. Hindi ito nakakatulong sa atin. Tama, Fred! Sa kabilang banda, naapektuhan naman ang ilan sa magulang ng ating mga kamag-aral dahil nawalan sila ng hanap buhay. Sang-ayon din akong itigil ang pagpuputol ng puno sa ating barangay upang maiwasan ang pagguho ng lupa. Maaari siguro maghanap ng ibang pagkakakitaan ang mga nawalan ng trabaho. Putol din ako sa pagpuputol ng puno dahil nakakasira ito sa ating kalikasan. Ano ang napansin ninyo mula sa mga pahayag ng bawat bata? Magaling! Maayos at malinaw ang pagkakalahad ng mga ito. Ang mga pahayag nila ay nagsasaad din ng kanilang opinyon. Upang makapaglahad ng opinyon sa maayos na pamamaraan, basahin natin ang mga dapat tandaan. Una, unawaing mabuti ang balita, issue o usapan. Pangalawa, tingnan ang magkabilang panig ng balita. Kung maaari, ilista ang masama at mabuting dulot sa pangkalahatan upang masuri ito ng mabuti. Pangatlo, maging magalang sa paghahayag. Huwag gagamit ng masasamang salita na makasasakit sa damdamin ng iba. Pang-apat, maglahad din ng naisip na maaaring solusyon dito. Panlima, maaari ring simulan ang pagpapahayag ng opinyon o reaksyon gamit ang mga angkop na kataga gaya ng mga sumusunod. Sumasang-ayon ako. Tutol ako sa sinabi. Nais ko lamang magbigay ng puna. Payag ako, pero sa palagay ko ay dapat. Magaling ang iyong ideya o naiisip. Kung ako ang tatanungin, sa aking pakiwari, naniniwala akong sa tingin ko,
Hindi ako pabor. Mahusay mga mag-aaral ng Baitang 5. Oras na para sa ating makabuluhang pagtataya. Mga bata, gamit ang mga angkop na salita o pahayag, magsulat kayo ng inyong opinyon o reaksyon tungkol sa sitwasyon. Gawin ninyong gabay ang rubrics na ito. Napakinggan mo sa radyong ipatutupad sa buong probinsya ninyo ang pagkakaroon ng curfew. Pagmumultahin ang mga mahuhuling lalabag dito. Agad itong ipinatupad sa inyong barangay. Isang umaga, bumisita ang inyong kapitan. Tinanong kanya tungkol sa iyong opinyon. Paano mo ito ipahahayag? Narito ang isang halimbawang sagot. Sa aking palagay, makabubuti po ang pagpapatupad ng curfew upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga tao. Ayos lang po sa aking pagmultahin ng tamang halaga ang mga lalabag dito upang bigyang aral sila. Ang mahalaga po ay maging patas at maayos ang pagpapatupad nito sa lahat. Mga bata, naipahayag nyo rin ba ng maayos ang inyong mga opinyon at reaksyon? Maaari nyo ring i-post ang inyong mga ginawa sa Facebook account ng inyong mga magulang gamit ang hashtag #Philikha. Ilagay ang inyong pangalan at paaralan. Para sa ating pagbubuod, ang pagbibigay ng sariling opinyon at reaksyon ay isang mahalagang kasanayan dahil naipapahayag natin ang sariling saloobin, opinyon o pananaw hinggil sa mga kaisipang inilahad. Sa pagbibigay ng reaksyon, ito'y maaaring maipahayag sa pamamagitan ng pagsang-ayon o pagsalungat sa kaisipan na nagsalita o kausap. Sikapin lamang na maging magalang upang maiwasan ang makasakit ng damdamin ng kapwa.
Narito na ang ating takda delivery truck. Basahin at unawain ang takdang aralin para sa araw na ito. Para sa ating Asal Pinoy, likas sa mga batang Pilipino ang pagiging masunurin. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin sa paaralan at pagsunod sa mga tagubilin ng mga nakatatanda kagaya ng inyong mga guro at magulang. Muli, ako si Mayor Mark, ang inyong Mark Sigasig, na alkaldeng naniniwala sa kasabihang, ang batang masunurin ay siguradong pagpapalain. Yan ang ating wika-sabihan para sa araw na ito. Maaari ninyong kuhanan ng larawan ang ating wika-sabihan at ipapost sa Facebook account ng inyong magulang gamit ang hashtag wika-sabihan. Sa susunod nating pagkikita, pag-aaralan naman natin ang pagsasalaysay muli ng tekstong napakinggan gamit ang sariling salita. Palaging tandaan, sa asignaturang Filipino, sama-samang matuto, kaalaman ay garantisado. Mga mag-aaral ng Baitang 5, magkikita-kita tayong muli rito sa Filipino Eskwela. Paalam! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na